Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Simeon. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindanao. Sinasabing ang daan patungo sa pagkakaroon ng dalisay na isipan ay hindi madali. Ito ang napatunayan ng tampok na karakter. Si Simeon ay namumuhay sa isang probinsya sa kalupaan ng Mindanao. Kilalang manggagamot sa lugarang Binata. Sa murang edad ay nagsimula itong magsanay bilang albularyo. Sa edad na 19, nagamot ni Simeon ang pinakaunang pasyente. Mula sa angkan ng mga manggagamot ang Binata, mula sa kilalang angkan ng mga babaylan ang kanyang ina. Samantalang ang ama naman, isang batikang antingero, nangungulekta ito ng mga medalyon at mutya. Masasabing gamay na ni Simeon ang lahat ng kaalaman mula sa mga magulang. Ngunit gaya ng karamihan, hindi ito nakontento sa mga natutunan. Nagangad ang Binata ng mas malakas na kapangyarihan sa paglalayong mas mapalalim ang kaalaman upang maging mas epektibo pa ang pagtulong sa kapwa. Nang tumungtong sa edad na 30, nagpasya si Simeon na iwanan ang mga magulang, maging ang mundong kinagisnan. Hinanap nito ang sarili sa malayong syudad. Hindi naging madali ang buhay ng Binata doon. Napagtanto na mas malupit ang gubat na gawa ng tao kaysa sa kanyang mundong nakasanayan. Makalipas ang ilang taon, muling bumalik ang Binata sa kanilang bayan. Kaso nga lang malungkot na kaganapan ang sumalubong sa kanya. Napag-alaman nito na patay na ang mga magulang at dahil nag-iisang anak, wala na itong binalikang mga kaanak. Ikinalulungkot kong nangyari, Simeon. Sinalakay ng mga rebelde ang baryo. Sa kasamaang palad, nasawi yung mga magulang mo sa tangkang iligtas sa mga tao eh. Bagaman namatay sila, itinuring namang bayani ng baryong ito sina Mang Ingo at Aling Tala. Wika ni Fredo. Tama si Fredo, Simeon. Baka kaasa kang hindi namin kakalimutan ang kabayanihan ng iyong mga magulang. Kakaiba ang tapang ng iyong ama at ina, ngunit napakalakas ng nakalaban nila. Kaya't Hindi na naituloy ni Mang Gaton ang sasabihin dahil inawat na ito ni Fredo. Ano ko ba naman, Tay? Hindi na kailangan malaman ni Simeon yung tungkol sa bagay na yan. Wika nito. Hindi, Fredo. Gusto ko malaman kung paanong namatay ang mga magulang ko. Wika ni Simeon. Hindi na mahalaga kung anong nangyari, Simeon. Basta ang isipin mo, namatay na bayani mga magulang mo at dapat mo yung ipagmalaki. Wika ni Fredo. Nahalata ng Binata na ayaw sabihin ni Fredo ang totoong nangyari sa kanyang mga magulang. Hindi na namilit pa si Simeon. Inunawa na lang nito ang anumang dahilan ng kaibigan. Maraming salamat, Fredo ah. Maaari ba ako makituloy muna sa inyo dito, Kapitan Gaton? Tanong ni Simeon. Dahil sa nangyaring sakuna, maging ang tahanan ng mga magulang ni Simeon ay nawasak. Kaya wala itong ibang pagpipilian kung hindi ang makiusap sa mga kakilala. ang iyong ama ay malapit kong kaibigan, Simeon. Kaya anak na din ang turing ko sa iyo. Manatili ka hanggat gusto mo. Bukas ang aming tahanan para sa iyo. Tugon ng matanda. Maraming salamat po, Kapitan. Hayaan po ninyo habang nandito ako. Tutulong din ako sa mga gawain, lalong-lalo na sa bukid. Wika ni Simeon. Aba, tabang-tama. Dahil magpapagapas na ako bukas at nangangailangan ako ng titigin. Kayong dalawa ni Fredo ang mga ngasiwa ng palayan. Hindi ko maaaring iwan ng kabesa dahil darating ang alkalde ng bayang ito
upang mamahagi ng tulong para sa mga nasalanta ng pananalakay ng rebelde. Tugon ni Mang Gaton. Gayunpaman, hindi pa rin matatanggap ni Simeon ang pagkamatay ng mga magulang. Bahagya nitong sinisisi ang sarili dahil sa pangyayari. Matapos ang hapunan, naglabas ng lambanog si Fredo. Naupo sa labas ng bahay ang dalawa habang nag-iinuman. Alam mo, Fredo, siguro kung nandito ako, hindi mamamatay si nanay at tatay eh. Wika ni Simeon. Hindi rin, Simeon. Gaya nga ng sinabi ni tatay kanina. Basta wala. Ang isipin mo na lang maswerte ka dahil wala ka dito nang mangyari ang gulong yun. Tugon ni Fredo. Halata sa pananalita nitong may tinatago siya sa kaibigan. Anumang oras ay hindi na nito mapipigilan si Simeon sa pagtatanong. Ngunit nasorpresa si Fredo dahil pinalampas ito ng binata. Tama ka. Siguro nga pinag-adya ng Diyos na lumayo ako sa lugar na ito dahil may mangyayaring hindi maganda. Napapaisip na tuloy ako na totoong sinasabi sa akin ni tatay nun. May malaking tungkulin daw ang nag-aantay sa akin. Wika ni Simeon. Lahat naman tayo pare may tadhanang ginagampanan eh. Pero siguro tama din ang tatay mo. Mula ka sa lahi ng mga manggagamot, kaya hindi malayong may mas malaking responsibilidad kang gagampanan. Kesa sa amin ha. Pero o siya, inumin mo na yung laman ng baso mo. Marami pa tong lambanog natin. Tugon ni Fredo. Pinagpapawisan na ito ng malamig dahil ang buong akala niya ay pupupugin siya ng tanong ni Simeon. Matapos mag-inuman, nagpa siyang magpahinga ang dalawa. Kinabukasan maaga silang nagising dahil nanibago sa ininom na lambanog. Sumakit ang ulo ni Simeon. Kumusta ang tulog mo, Simeon? Abay, gabing-gabi na. Naririnig ko pa kayong nagtatawanan ni Fredo. Kung sa bagay, ngayon lang uli kayo nagkita sa loob ng maamang panahon, hindi ba? Wika ni Mang Gaton. Opo, Mang Gaton. Pasensya na po kayo, masakit pa din nga ang ulo ko eh. Nanibago yata ako sa lambanog eh. Wika ni Simeon. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang muna dito sa bahay. Hindi, Mang Gaton, kaya ko po. Sanay na ako sa ganitong pakiramdam eh. Tugon ng binata. Hindi ito pinigilan ni Mang Gaton. O sige, ikaw ang bahala. O siya, mauna na ako ha. Baka dumating na ang alkalde, tapos wala pa ako dun sa kabesa. Pagkaalis ng matanda, lumabas na rin sa silid si Fredo. Inayang magkape ang kaibigan. Matapos ay nagpunta ang mga ito sa bukid. Nagtitipo na ang mga taong makikigapas. Muling nanumbalik kay Simeon ang alaala nung kabataan. Natatandaan ko pa ng mga bata pa tayo, Fredo. Naging palaruan natin ang lugar na ito eh. Lalo na kapag natumpok na ang dayami pagkatapos ng gapasan. Oo nga, Simeon. Nanariwa sa akin yung mga panahong wala tayong ibang inaalala kung hindi paano tayo makakapaglibang. Marami nang nagbago, no? Nakakalungkot mang isipin, hindi na natin may babalik pa yung mga panahong yun. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Bakit naman hindi? Uy, teka. Anong binabalak mo? Basta mamaya, pagkatapos ng gapas, sumunod ka sa akin. May gagawin tayo. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya sinimulan ng mga tao ang paggapas. Dahil napakalawak ng palayan. Inabot ng hapon bago ito tuluyang matapos. Nagpasya sina Fredo na ipagpabukas na lang ang pagpapatreser. Dahil padilim na at maaaring magsanhi pa ito ng sakuna. Mukhang hindi mo na may tutuloy yung binabalak mo, Simeon ah. Teka, ano nga ba kasi yun?
Bala ko sanang maglaro sa dayami eh. Maibalik lang yung alaala ng mga bata pa tayo. Kaso hindi bale na. Napag-isip-isip ko, nakakahiya pag may nakakita sa atin. Oo nga pare, ang tatanda na natin eh. Pero maiba ako. Ayos lang bang iwan kita dito? Kailangan ko kasing kumuha ng mga trapal na ipangtatakip sa ginapas na palay. Ikaw na muna ang magbantay. Mahirap na, baka salisiyan na naman tayo ng mga tulisan dito. Alam mo na. Ganun ba? O sige Fredo, ako nang bahalang magbantay dito. Tugon ni Simeon. Dali-dali namang umalis si Fredo. Lalo pat nakita nitong nagbabadya ang ulan. Ilang minutong nakalipas. Tuluyang nagdilim ang kalangitan. Kaya kumuha ng mga dahon ng saging at anahaw ang binata para takpan ang mga tinumpok na palay. Swerte namang naroon pa ang ilan sa mga nakigapas, kaya nagawa itong maagapan bago pa man tuluyang bumagsak ang ulan. Matapos takpan ang mga uhay ng palay, dali-daling pumasok si Simeon sa kubo. Habang naroon ay lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. Nagulat pa ang binata dahil kasabay ng pagkislap ng kidlat ay siya ding paglitaw nito sa kanyang harapan. Por Diyos por santo naman manong. Huwag naman po kayo manggugulat ng ganyan. Wika ni Simeon habang sinasapo ang dibdib nito. Pasensya ka na kung nagulat kita iho. Pero maaari ba akong makisilog? Mangyari kasi, malayo pa ang aking pupuntahan. Naabutan ako ng ulan. Tugon ng matanda. Hindi naman nagdalawang isip si Simeon na papasukin ito sa kubo. Tumuloy po kayo. Pagpasensyaan nyo na ang maliit na kubong ito ha. Hindi ko din kasi masindihan ng apoy gawa ng... Hindi na naituloy ni Simeon ang sasabihin dahil nang lingunin niya ang matanda. Nakaharap na ito sa nagniningas na siga. Wala talagang makakapantay sa pakiramdam ng init ng apoy sa tag-ulan. Nakakapanumbalik ng mga alaala, hindi ba? Wika ng tandang pastor. Naupo si Simeon sa harapan nito. Itinapat ang kamay sa apoy. Tama nga po kayo, Manong. Pero paano niyong nasindihan ng siga? Basang-basa ang posporo kong dala. Pati yung kahoy basa din . Tanong ni Simeon. Nagtataka ito dahil alam niyang imposible na mapasinde ang dala nilang posporo. Nababad ito sa tubig habang nasa loob ng kanyang bulsa. Hindi naman kailangan ng tuyong dahon o tuyong posporo para sindihan ng apoy. Minsan ang kailangan lang ay matinding pananalig. Napakunot ang noo ng binata dahil sa sinabi nito. Pananalig? Paanong mapapasindi ng basang siga ang pananalig? Oo, pananalig. Gaya ng hangin. Naniniwala ka, hindi mo naman nakikita. Ibang usapin ho yung hangin. Pero seryoso Manong, paano mo ba napasindi yung siga? Sabihin mo na lang kasi. Masyado mong ginagawang komplikado ang lahat . Nakikita mo ba ang mga batong yan? At ang tuyong dayaming nagkalat sa loob ng kubo? Napatango na lang si Simeon dahil ang buong akala nito may kakaibang ginawa ang matanda. Ang akala ko naman may kung ano kayong ginawa . Pero maiba ako. San ba kayo nanggaling? Bakit ka naglalakad sa kalagitnaan ng bukid? Tanong ni Simeon. Hindi naman nagsalita ang matanda. Itinuro lang nito ang kabundukan gamit ang hawak na maliit na patpat. Tumango na lang si Simeon at muling nagtanong. Ano naman po yung ginagawa nyo dito sa kapatagan?
Malapit na pong magdilim May kailangan lang akong puntahan. Isang kaibigang tila nakaligtaan ako. Taga rito ho ako. Baka kilala ko po yung sinasabi niyong tao. Maaari ko po bang malaman ang pangalan niya? Ang pangalan niya, isa siyang antingero na nakapag-asawa ng babaylan. Hindi ko na din matandaan yung pangalan, pero alam kong dito lang siya nakatira sa baryong ito. Parang Igme, Emong, ay basta. Mahabang panahon nang nakalipas nang muli siyang pumunta sa aking tahanan. Wika ng tandang pastor. Ang taong tinutukoy niyo ay si Ingo. Tama ba ako? Siya lang naman ang kaisa-isang antingero na nakapag-asawa ng babaylan dito sa baryo Ay, Ingo! Oo, si Ingo nga. Natatandaan ko na. Pati ang pangalan ng asawa niyang babaylan, si Tala. Oh, teka, kilala mo ba sila? Ay naku Manong, kung hindi yun na itatanong, hindi lang basta kilala. Sila ang mga magulang ko. Kaso lang, wala na po sila Hindi ko alam kung anong totoong nangyari. Matagal ako nawala sa baryo. Sa pagbalik ko, nabalitaan kong patay na sila Ay, ganun ba? Nalulungkot ka ba sa pagkawala nila? Tanong ng tandang pastor. Bahagyang nairita si Simeon. Kaya naman nabulyawan ng matanda. Mga magulang ko sila, Manong. Natural malulungkot ako. Ano bang klaseng tanong yan? Pasensya na kung nagalit ka sa tanong ko. Hindi ko naman intensyon ng ganon. Pasensya na din po kayo kung nakapagtaas ako ng boses. Marami lang po akong pinagdadaanan sa ngayon, Manong. Nga pala, ang pangalan ko ay Pastor. Ikaw, maaari bang malaman ko anong pangalan mo? Simeon ang pangalan ko, Manong. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Maya-maya ay dumating na si Fredo. Dala ang mga trapal. Malayo pa lang ay natanaw na ito ng binata. Kaya dali-dali siyang lumabas upang tulungan ang kaibigan. Buti na lang kahit papano. Natakpan mo ng dahon ng saging ang mga tinumpok na uway. Pasensya na, medyo natagalan ako ha. Madulas sa daan pabubay. Wika ni Fredo. Tinulungan din ako ng mga tao kanina. Nga pala, may matandang nakisilong sa kubo. Ang sabi niya, kilala daw niya sina nanay at tatay. Hindi ko alam kung pamilyar sa'yo. Pastor daw ang pangalan. Napakunot ang noo ni Fredo. Hindi niya kilala ang taong tinutukoy ng kaibigan. Hindi siya pamilyar sa akin, Simeon. Pero hayaan mo na. Malakas din naman kasi yung ulan Hindi naman masama kung magpapasilong ka dyan sa kubo. Tugon ni Fredo. Matapos takpan ng trapal ang mga tumpok ng palay, kagad sumilong ang dalawa sa kubo. Ngunit nagtaka si Simeon dahil pagpasok nila sa kubo, wala na ang matanda. Ang mas ipinagtataka nito, yung siga na ginawa ng matanda. Sandali lang. Saan napunta yun? At saka, anong nangyari sa siga? Tanong ni Simeon. Anong siga? Saka nasa na yung sinasabi mong matanda? Wala naman tao dito eh. Uy pare, gutom ka ba? Baka gutom lang yan ha. Huwag mo nga akong igaya sa'yo pare. Hindi ako laging gutom. Hindi puro pagkain yung nasa isip ko. Yun nga din yung ipinagtataka ko. Nandito lang yun kanina nag-uusap pa nga kami. Tapos gumawa siya ng siga. Ay nako, ano kaya nangyari? Kung hindi ka gutom, baka pinaglalaroan ka ng mga engkanto dito. Alam mo pare, maraming alaga dito si tatay. Sila ay nagbabantay ng palayan sa tuwing sasapit ang gapasan. Dumadalaw ang mga yon. Kung napapansin mo,
May mga nakalagay na baon ng nyug sa bawat sulok ng palayan. Diyan inilalagay ni tatay ang mga alay bilang pasasalamat. Teka, sandali nga pare. Sinasabi mo ba na yung nakilala ko matanda kanina, isang engkanto? Oo naman, pwedeng ganun pare. Pero hayaan mo na nga yan, sandali lang at gagawa ko ng siga. Nilalamig na ako eh. May dala din pala akong lambanog at inihaw na dalag. Pinadala ni tatay kasi baka daw naninigas ka na dito sa sobrang lamig eh. Kumalma ka lang ha, maghintay ka lang dyan. Wika ni Fredo. Hindi pa rin maalis sa isip ni Simeon ang nangyari. Alam nitong totoo ang mga nakita at mga narinig. Ngunit hindi niya ito magawang patunayan sa kaibigan. Inisip na lang ng binata na marahil tama ang sinabi ni Fredo. Pinaglalaroan lang siya ng mga engkantong nasa paligid. Ilang sandali pa ay tumila na ang ulan, kaya nagpa siya ang dalawa na umuwi at sa bahay ipagpatuloy ang kanilang inuman. Habang naglalakad patuloy sa pag-uusap ang dalawa, medyo lasing na si Fredo, kaya kung ano-ano ang lumalabas sa bibig nito. Hanggang sa makarating sila sa tahanan, inawat na ito ni Simeon dahil napakaraming tao ang nag-uumpukan sa loob ng kanilang bakuran. Anong meron? Aba, malayo pa ang pista. Bakit ang daming tao? Tay, eleksyon na ba? Anong ginagawa ng mga yan dito? Tanong ni Fredo habang hinahawi ang mga tao para makapasok sa bahay. Fredo, tumahimik ka nga. Nakakahiya yung bunganga mo kapag lasing ka eh. Wika ni Simeon. Ganyan talaga ang kaibigan mo. Nasanay na mga tao sa kanya, lalo na kapag lasing yan. Hayaan mo lang. Sige na, magbihis na kayo at tumutulo pa ang mga damit niyo. Wika ni Manggaton. Inalalayan ni Simeon ang kaibigan papasok ng kwarto. Maya-maya lumabas na din ang binata para magpalit ng tuyong damit. Nang pumasok ito sa tahanan, narinig nito ang usap-usapan ng mga tao. Nang mga sandaling iyon, nakikita din ni Simeon na tila namumroblema si Manggaton. Inantay nitong magsipag-alisan ang mga tao at saka kinuha ang pagkakataon para kausapin ang matanda. Manong, bakit po nandito yung mga tao? May problema po ba? Oo, Simeon. Pumunta ang alkalde kanina. Ang buong akala ko magbibigay ng tulong ang munisipyo pero nagkamali ako. Dahil sa halip na ginhawa ang dulot sa mga tao, mukhang sama ng loob pa ang dala nito sa kanila. Pinapalis ang ilang magsasaka sa gawing tumada at tabi ng kalsada dahil sisimula na ang pagsasagawa ng daan mula sa bayan. Masamang balita nga yan ah. Pero parang wala naman tayong pwedeng gawin Manong, hindi ba? Kailangan nating sumunod. Tama ka, iho eh. Sa ngayon, mukhang wala pa akong naiisip na paraan para kalamayin ang kalooban ng mga taong nadadabay. Buong buhay nilang inalagaan ang mga lupay nila. Tapos, kapalit ang kaunting halaga, mawawala ito sa kanila. Alam kong marami ang hindi papayag. May ilang pipiliin na lang ibenta ang kanilang lupa dahil hindi din naman nila ito mapapakinabangan. Wala din silang magagawa kung pamahalaan na magpapalis sa kanila. Wika ni Gaton. Napailing na lang si Simeon sa mga nangyayari. Wala na po tayong magagawa Manong. Bunsod po ito ng makabagong mundo. Siguro naman may paraang naisip ang pamahalaan para sa mga magsasaka. Sana nga, Simeon. Pero siya, magpahinga ka na. Medyo lumalalim na ang gabi. Wika ni Manggaton. Nang gabing iyon, hindi malaman ni Simeon kung bakit hindi siya makatulog.
Ilang oras itong nakaiga sa kama, ngunit hindi siya dinadalaw ng antok. Bumangon ang binata. Nagsindi ng sigarilyo. Naupo ito sa labas ng tahanan. Humupa na din ang ulap at ulan. Kitang-kita ang napakaliwanag na buwan. At habang pinagmamasdan ito ng binata, may kung sinong biglang nagsalita. Napakaganda ng buwan, hindi ba? Alam mo ba ang sabi nila? Salamin daw ni Diwatang mayari ang buwan. Napatayo si Simeon dahil sa gulat. Kamuntikan pa nitong mahataw ang matanda. Anak dang, saan kayo nang galing? Bakit kayo nandito? Pasensya ka na kung nagulat ka. Ang totoo, sinundan ko kayo ng kaibigan mo pauwi dito. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, gusto kong makita ang dati kong kaibigang si Ingo. Ayon sa iyo, hindi ba? Mga magulang mo sila. Sa susunod, Manong, ha? Huwag mo kong gugulatin ng ganyan, ay nako. Saan ka ba nagpunta kanina? At saka, anong ginawa mo dun sa siga? Oo, mga magulang ko si Ingo at Tala. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, matagal na silang patay. Oo, paulit-ulit ka dire. Alam ko, iho. Sinabi mo na yan kanina. Pero gusto ko pa rin silang makita. Kung ganoon, halika muna sa loob ng tahanan nang maipakilala kita sa mga tao dito. Gabi na oh. Medyo mahirap ang daanan papunta sa pinaglibingan sa kanila. Ang totoo, hindi ko pa nga nadadalaw yung puntod ng mga magulang ko eh. Ganun ba? Sa palagay ko, iho, mas makakabuti kung ngayon tayo pupunta. Walang problema sa akin ang dilim. Maliban na lang kung duwag ka. Kung natatakot ka. Anak ako ng kilalang antingero at babaylan. Kaya wala akong dahilan para matakot. Ikaw lang ho yung iniisip ko, matanda ka na mamaya madulas ka pa eh. Kung talagang gusto mo silang dalawin, o sige, puntahan natin ang libingan nila. Lumakad ang dalawa papunta sa dating tahanan ng binata dahil doon lang inilibing ng mga tao ang mag-asawa. Medyo may kasukalan na ang lugar, kaya nahirapan si Simeon na hanapin ang eksaktong kinaroroonan ng mga libingan. Hanggang sa masumpungan nito ang dalawang krus na kahoy. Dali-daling inalis ng binata ang mga nakabalot na baging sa puntod. Tumambad sa kanila ang dalawang umbok ng lupa. Ito na yun. Mukhang nakita na natin ang puntod ni nanay at tatay. Pasensya na po kayo ha, biglaan ang pagdalaw ko. Hindi man lang ako nakapag-alay ng bulaklak. Wika ni Simeon habang tinatanggal ang mga tumubong damo. Alam mo ba kung bakit kita pinipilit na pumunta sa lugar na ito? Yon ay dahil sa kahilingan mismo ng iyong ama. Alam kong hindi naikwento ni Ingo ang tungkol sa kanyang ama. At ngayong wala na siya, siguro naman, hindi na masamang ipaalam sa'yo na may natitira ka pang kamag-anak, Simeon. Ako ang lolo pastor mo. Anak ko si Ingo. Nanlaki mga mata ng binata sa mga narinig. Dahan-dahan itong tumayo. Hinarap ang matanda. Kung kayo ang lolo ko, bakit hindi kayo binanggit ni tatay sa akin? Tanong ni Simeon. Yon ay sa kadahilanang iniwan ko siya at pinili ko ang aking katungkulan. Pangarap ko simula pagkabata ang sundan ng yabag ng aking mga magulang at maging isang ermitanyo. Pinangarap ko rin ang maging ermitanyo. Iniwan ko mga magulang ko para hanapin ang sarili sa syudad. Ito ang dahilan kung bakit ko dinadala ang sisi sa pagkamatay nila. Dahil kung nandito lang ako nung mangyari ang sakuna, Malamang patay ka na din. Hindi sinasabi ni Gato ng totoong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo, hindi ba?
Tama po kayo. May tinatago nga ho sila sa akin lalong-lalo na si Fredo. Ang hindi ko lang po maintindihan, bakit ayaw nilang sabihin sa akin? Iho, mahal ka ng kaibigan mo. Yon ay dahil masyadong masakit ang pagyayari. Nung gabing sumalakay ang mga rebelde, hindi lang barelang dala nilang sandata. May kasama silang malakas na ermitanyo. Sinubukan ko itong pigilan, ngunit wala akong nagawa. Kaya wala kang dapat isisi sa sarili mo. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pag-uusap ng dalawa. Pilit namang pinipigilan ni Simeon ang mga luha dahil ayaw nitong ipakita ang kahinaan sa harapan ng matanda. Maaari ko bang malaman ko noong dahilan ng ermitanyo? Bakit niya pinatay ang mga magulang ko? Tanong ni Simeon. Yon ay dahil malaking balakid ang iyong ama at ina sa mga plano niya. Tinutulungan nito ang pangkat ng mga rebeldeng makuha ang gusto nila. Dahil si Ingo at Tala ang pinakamalakas sa bertudes sa lugar na ito, minabuti nilang patayin ang mga magulang mo. May paraan ba para mabigyan ng katarungan ng kamatayan nila? Para sa akin, walang saysayang nangyari. Mapayapang namumuhay sina nanay at tatay. Bakit kailangan silang madamay sa lahat ng kaguluhan ng mundong ito? Walang maidudulot na kabutihan ng paghihigante, Simeon. Ngunit hindi pa rin maaaring palampasin ang ginawa ng mga taong yon. May paraan, ngunit kailangan mong magpalakas. Dahil hindi sapat ang kasalukuyan mong antas para talunin o makaharap man lamang si Venancio. Teka, Venancio. Venancio pala ang pangalan niya. Handa akong dumaan sa kahit gaanong kahirap na pagsasanay para sa mga magulang ko, gagawin ko yan. Kahit gaano katagal, handa akong magtiis. Makabawi lang sa tinatawag mong Venancio. Ganun ba? Lahat ng bagay ay merong kapalit, iho. Mukhang kailangan mo nang magpaalam sa mga taong kumupkup sa'yo. Wika ng tandang pastor. Bago umalis sa mga ito sa lugar, may kung anong kinuha ang matanda mula sa ilalim ng sahig ng lumang bahay nila Simeon. Isa itong maliit na kahon. Hindi ko alam na may nakatago palang ganyan sa ilalim ng sahig namin. Paano mo nalaman yan? Ako ang naglagay ng kaong ito sa ilalim ng inyong tahanan. Iniwang ko ito dahil alam kong balang araw magagamit mo ang bagay na to. Tugon ng matanda. Sabay abot ng kahon kay Simeon. Binuksan ito ng binata. Nakita ang ilang peraso ng medalyon at mga libretang naglalaman ng mga dasal. Hindi ko pa nababasa ang mga libretang ito. Maging ang medalyon. Ngayon ko lang din nakita. Yon ay dahil sinadya kong hindi ilantad hanggang sa ngayon. Ito na ang tamang panahon para mapasayo ang mga medalyong iyan. 10 medalyon. Bawat isa ay may 1,000 pamamaraan. Pag-aralan mo ang mga ito, mararating mo ang dulo ng daan ng pagiging ermitanyo. Pero bago yan, kailangan mo munang ituwid ang iyong isipan. Tuwid ang pag-iisip ko, Lolo. Isa lang ang gusto kong mangyari sa ngayon. At yon ay maging malakas. Maging malakas para ano? Para makapagigante. Kung yan ang iniisip mo ngayon pa lang sasabihin ko na, hindi ka makakapasa. Ayusin mo ang nakakalat mong isipan. Ituon mo sa iisa at tamang destinasyon. Yan ang dapat maging takbo ng iyong buhay. Yon ang susi para maliwanagan ka sa lahat. Wika ni tandang pastor. Napagtanto ng binata na hindi madali ang pagdaraan ng pagsasanay dahil unang hakbang pa lang, hindi niya na alam kung paano sisimulan. Sinadya ng dalawang magpalipas ng gabi sa lumang tahanan.
Kinabukasan maagang bumalik ang mga ito sa bahay nila Manggaton. Pinakilala ni Simeon ang matanda. Laking gulat ng Kapitan del Barrio dahil inaakala nilang patay na ito. Sandali ka, nananaginip ba ako? Totoo ba to? Ikaw nga ba yan, tandang pastor? Wika ni Manggaton habang kinukusot ang mga mata. Ikaw pala yung matandang sinasabi ni Simeon. Pero hindi ba matagal nang patay yung tatay ni Mang Ingo? Tanong ni Fredo. Mahabang paliwanag at masyado nang mabusisi kung isa-isain ko pa. Kaya mas mabuti pang makontento na lang tayo sa kung anong nakikita natin sa kasalukuyan. Nga pala, alis po ko ngayong araw. Sasama na po ko kay Lolo Pastor. Pero bago ko umalis, gusto kong tapusin muna ang naiwan nating trabaho, Fredo. Hindi, Simeon. Kaya ko na yung trabaho dun. Malaking tulong na rin yung nagawa mo sa amin Sa maikling panahon lang Kaya kung may kailangan kang gawin, hindi na kita pipigilan. Tama si Fredo. Nararamdaman ko. Mas mahalaga ang gagawin mo. Kung ano man yon ay simulan mo na. Wika ni Mang Gaston. Nung araw na yun, umalis si Simeon para simulan ang kanyang pagsasanay. Naglakbay ito papunta sa kabundukan hanggang sa tila hindi na alam ng binata kung nasaan sila. Lingid sa kalaman nito, dinala siya ni tandang pastor sa isang dimensyon. Walang ibang nakakapasok kung hindi silang dalawa lamang. Kakaiba ang pakiramdam ni Simeon sa lugar. Naging mas mabigat ang kanyang katawan, bagay na labis namang ipinagtaka ng binata. Lolo, bakit parang nagbago yung pakiramdam ko sa katawan? Parang ang bigat sa bawat hakbang. Ilang di pa na takbo lang, hinihingal na ako Wika ni Simeon. Yon ay dahil wala ka na sa regular na mundo. Nandito ka sa loob ng ginawa kong dimensyon. Bagaman normal na kapaligiran ang nakikita mo, hindi ito pangkaraniwang dome. Dahil may kakayahan ng lugar na ito na paglaruan ang iyong isipan. Yon ang una nating papalakasin. Sa oras na lumakas ang pag-iisip, kusang susunod ang iyong katawan, sisimulan natin ang pagsasanay sa unang medalyon. Tandaan mo, 1,000 paraan ang kailangan mong matutunan mula sa gamit na yan. Magagawa mo lamang ito sa oras na maging malinaw ang iyong isipan. Tugon ng matanda. Hindi nagatubili si Simeon na sundin ang sinabi nito. Dahil nais nitong patunayan kung hanggang saan ang sukdulan ng kanyang kakayahan. Hindi naging madali ang pagsasanay para sa binata. Literal na dumugo ang ilong nito dahil sa hirap ng pinagdaraanan. Grabing pagod ng pisikal na katawan ng pinagdaanan ni Simeon. Umabot pa sa punto, ginusto niyang sumuko. Pilit itinayo ng binata ang sarili at nagpatuloy sa pagsasanay. Nakita naman ni tandang pastor ang determinasyon. Ngunit napagtanto ng matanda, hindi kakayanin ni Simeon ang isang malakas na dagok. Itigil mo ang ginagawa mo, tumayo ka. Halika, sumunod ka sa akin sa lawa. Wika ni tandang pastor. Marahang tumayo si Simeon. Sinundan si tandang pastor. Pagdating sa lawa, inabutan siya nito ng isang kandilang may sindi. Lolo, anong gagawin ko dito sa kandila? Kailangan panatiliin mong nakasindi ang apoy hanggang sa maubos. Tandaan mo, hindi pangkaraniwan ang kandilang yan, Simeon. Nakadikit dyan ang maliit na bahagi ng iyong kaluluwa at sa bawat pagkakataong mamamatay ito, mababawasan ang taong ilalagay mo sa mundo. Nanlaki ang mga mata ni Simeon sa mga narinig. Para saan ba ang pagsubok na to, Lolo? Hindi ba delikado ang gagawin ko?
Delikado kung hindi ka mag-iingat. Kailangan mo lang panatiliing nakasindi ang apoy ng kandila. Gaano ba kahirap yon? Wika ng tandang pastor. Matapos ay umalis na ito. Naupo si Simeon sa bato. Itinirik sa kanyang harapan ng kandila. Pinagmamasdan nito ang apoy. At sa tuwing iihip ang hangin, tinatabunan niya ito ng 2 kamay. Patuloy na tinititigan ni Simeon ang apoy. At habang ginagawa niya ito, pumapasok sa isipan ng binata ang nangyari sa nakaraan. Mga pasakit, saya, galit na naramdaman, kasama ang mga magulang. Sa bawat emosyon, nakikita nito ang kabutihang naidulot sa kanyang pagkatao. Unti-unting nakaramdam ng kapayapaan ang binata. Lalo pa nang mapagtanto ang dahilan kung bakit kailangang pagdaanan ang lahat ng mga ito. Nagawang makumpleto ni Simeon ang unang bahagi ng pagsasanay. Naging madali na lang sa kanya ang ikalawa, ikatlo at ika-4 dahil ang mga ito ay pawang kaalaman sa paggamit ng ritual at mga orasyon. Naging madali para sa iyo ang unang bahagi ng pagsasanay. Ngunit huwag kang magpapakampante dahil ngayon pa lang magsisimula ang totoong pagsasanay mo. Ano? Sigurado ka bang kaya mo pang tumuloy? Wika ni tandang Simeon. Malayo na ang narating ko. Paniguradong malayo pa ang mararating ko. Hindi na ako maaaring sumuko. Nasa iyo pa rin ang pagpapasya, Simon. Pero kung handa kang magpatuloy, sige, simulan natin ang ikalawang yugto. Kung ang unang yugto ay para sa paghahanda ng iyong mental at emosyonal, ang ikalawang yugto naman ay siyang susukat sa pisikal mong lakas. Pero tatandaan mo, hindi lang puro lakas ang kailangang gamitin dito. Matututunan mong balansehin ang pisikal, mental at emosyonal mong kakayahan. Wika ng matanda. Malinaw po, Lolo. Makikipagbakbakan lang naman pala ako eh. Nasaan ang kalaban ko? Tanong ni Simeon. Hindi lang basta-basta sagupaan ang pagdadaanan mo. Kagaya ng mga naunang pagsubok, maaari pa ring ikamatay ang mga susunod. Kaya mag-iingat ka dahil sa oras na mamatay ka dito, hindi ka na makakabalik sa totoong mundo. Habang buhay makukulong ang iyong kaluluwa sa dimensyong ito. Ipinakikilala ko sa iyo ang una mong kalaban. Wika ni tandang pastor. Lumabas mula sa kadiliman ng gubat ang isang lalaking walang muka. May hawak itong patalim. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Simeon. Dali-dali namang tumakbo ang binata na tila naubusan na ito ng tapang sa katawan. Hindi maipaliwanag ni Simeon ang nangyayari. Kani-kanina lang. Handa na itong mamatay. Ngunit ngayong nasa bingit na ng kamatayan, biglang nakaramdam ng takot ang binata. Anong problema? Bakit hindi ka lumaban? Walang mararating ang pagtakbo mo, Simeon. Harapin mo ang kalaban! Wika ni tandang pastor. Patuloy na tumakbo si Simeon hanggang sa tila naubusan na ito ng hininga. Bigla nitong naisip ang sinabi ng matanda. Harapin ang kalaban. Teka, lalaking walang mukha na ubod ng tapang. Tapos ako, parang tinakasan ng kagitingan. Mukhang alam ko na ang ibig mong sabihin, Lolo. Wika ng binata sa sarili. Huminto ito sa pagtakbo. Sinalubong ang papasugod na kalaban. Mukhang nakukuha mo na ang ibig kong sabihin. O sige, ano nga ba ang gagawin mo? Wika ni tandang pastor.
Ang pinakamalaki kong kinakatakutan ay ang sarili kong galit. At ang lalaking ito, ang manifestasyon ng takot na yon. Kailangan ko lang paupain ang malabagyo nitong lakas at gamitin sa tamang paraan. Tugon ng binata. Sabay suntok sa kalaban. Bigla itong natunaw. Pumasok sa katawan ng binata. Mahusay. Pero simula pa lang yan. Maghanda ka sa ikapitong pagsubok. Wika ni tandang pastor. Nang mga sandaling iyon, nagpapahinga si Simeon upang bumawi ng lakas. Habang kumakain, nakarinig ito ng batang umiiyak. Tumayo ang binata para hanapin ang pinagmumula ng ingay. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang isang sanggol. Nakabalot ito sa puting lampin. Pinulot ng binata ang sanggol. Bigla itong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Nakita ng binata ang sarili sa katauhan ng sanggol. Kaagad itong napagtanto. Nagsimula na ang ikapitong pagsubok. Alam kong isa to sa aking kainaan. Mistula kong sanggol na hindi alam ang gagawin, lalo na sa kalagitnaan ng malaking problema. Pero pasensya na, dahil matagal ko na itong nalampasan. Wika ng binata sabay yakap sa sanggol. Naging liwanag ito. Bumalot sa kanyang katawan. Mahusay. Ngunit meron ka pang 3 pagsubok. Wika ng matanda. Maya-maya ay nagulat si Simeon. Nang naglabasan mula sa ilalim ng lupa ang napakaraming linta at bulate. Napasigaw ito. Dali-daling umakyat sa puno. Bakit naman may ganito, Lolo? Alisin niyo yan. Alam mo namang takot ako sa linta at bulate. Wika ng binata habang nanginginig sa takot. Paano kang haharap sa mga mambabarang kung sa linta at bulate lang takot ka na? Bumaba ka dyan. May mas matindi ka pang dapat katakutan. Wika ni tandang pastor. Dahan-dahang bumaba ang binata sa puno. Inapak ang paa sa naggagapangang bulate. Isa-isang nag-akyatan ang mga linta sa kanyang paa. Napapikit na lang si Simeon at huminga ng malalim. Naparito ako para magpalakas. Hindi linta o bulate ang pipigil sa akin para makamit yun. Wika ng binata. Matapos ay hinayaan nito ang katawan na bumagsak sa lupa. Isa-isang nagpasukan sa kanyang katawan ang mga linta. Nakaramdam ng kakaibang lakas si Simeon. Nawala ang bigat sa pakiramdam. Natila nasanay na ang katawan sa mundong ginagalawan. Naging madali ang 8 pagsubok para kay Simeon dahil lubhang matiisin ang binata. Mukhang nakasanayan na ng katawan mo ang sakit ah. Pwes, maganda ka na sa pinakahuli mong pagsubok. Dito natin masusubukan kung gaano mo kakilala ang iyong sarili. Wika ni tandang pastor. Naglakad mula sa labas nito ang isang lalaki. Nang tumapat sa liwanag, nanlaki mga mata ni Simeon dahil kamukha niya ito. Sa pagkakataong iyon, alam ni Simeon na ang pinakamatindi niyang kalaban ay ang sarili. Noon pa man, nararamdaman na ng binatang tila pinipigilan nito ng kanyang pagkatao para marating ang anumang naisin. Laking gulat ng binata nang bigla siyang suguri ng nilalang. Isang malakas sa suntok ang tumama sa kanyang muka. Hindi malaman ng binata kung bakit hindi niya magawang kumilos ng mga oras na yun. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko maigalaw ang mga kamay ko? Bakit hindi ko kayang labanan ng isang to? Bakit hindi ko kayang harapin ang sarili ko? Tanong ni Simeon. Nagpatuloy sa atake ang kalaban.
Hinayaan lang ni Simeon na tumama ang mga suntok at sipa nito sa kanya. Muling naramdaman ng binata ang matinding sakit ng katawan na halos hindi na niya kayang tumayo pa. Yan ba ang nagnanais na maging isang ermitanyo? Ni hindi mo nga kilala ang iyong sarili. Hindi mo alam ang mga kainaan at lakas mo. Ikinahihiya kita, Simeon. Mukhang nagsisisi ako na dinala kita dito sa lugar. Kagaya ka lang din ng iyong ama. Alam mo kung bakit siya namatay sa kamay ni Venancio? Yun ay sa kadahilanang ginamit ng kalaban ng katauhan ni Ingo laban sa kanya. Ito ang kinamatay ng iyong ama. Wika ni tandang pastor. Biglang sumiklab ang matinding galit sa kalooban ng binata. Tinignan nito ng diretsyo ang sariling imahe. Dahan-dahang tumayo si Simeon. Nilapitan ang kalaban. Hindi naman kita kailangang labanan eh. Kailangan ko lang kilalanin ka ng mabuti. Wika ng binata. Sabay hawak sa dibdib ng kalaban. Unti-unti itong natunaw. Pumasok sa kanyang katawan. Matapos ang mga pagsubok na yon, kakaibang kapayapaan ang naramdaman ng binata. Ito ang unang beses na hindi siya nakakaramdam ng pag-aalala. Naiga si Simeon sa lupa. Pinakikiramdaman ng paligid. Unti-unti nitong nakita ang kagandahan ng mundo na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ngayon alam mo na ang daan patungo sa pagiging ermitanyo. Siguro naman, hindi ka na maliligaw. Wika ng matanda. Oo, ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Alam ko na ang gagawin ko. Pero bago yun, kailangan ko munang bigyan ng katarungan ng kamatayan ng aking ama at ina. Tumawa ng malakas si tandang pastor. Inabot sa binata ang kanyang kamay upang itayo ito. Walang kailangang bigyan ng katarungan, iho. Dahil wala naman talagang namatay. Wika ni tandang pastor. Nagtaka si Simeon. Ano hong ibig mong sabihin? Hindi ba patay na ang nanay at tatay ko? Oo, Simeon. Patawarin mo kaming lahat kung kailangan namin gawin to. Kailangan gamitan ka ng mahika para mapasunod. Masiguradong matutupad mo ang iyong pangarap. Tugon ni Mang Pastor. Maya-maya ay nagpakita ang isang matandang babae at matandang lalaki. Napaluhod si Simeon at naiyak. Ang buong akala nito, wala na ang mga magulang. Matagal na panahon din tayong hindi nagkita at masasabi kong maganda ang pagbabagong nangyari sa iyong pagkatao. Wika ni Ingo. Ngayon masasabi ko, anak ka nga ng isang bugaytang babaylan. Patawarin mo kami kung kailangan humantong ang lahat sa ganito. Pero maganda naman yung kinalabasan, di ba? Wika ni Tala. Nay, tay, mga wala kayo sa hulog eh. Ang akala ko, totoong namatay na kayo. Alam niyo bang nagtanim ako ng galit sa isang taong hindi naman pala totoo? Wika ni Simeon. Ang totoo, nadismaya ko sa iyo eh. Dahil hindi mo man lang naisip nung una kong sinabi sa iyo tungkol kay Venancio. Ako nag-iisang ermitanyong buhay at tanging taong natagpuan ng kaliwanagan. Wala nang iba. Kung sabagay hindi naman kita masisisi. Hindi naman naikwento ng hangal mong ama sa iyo nung bata ka pa eh. Wika ni tandang pastor. Ang pinagdaanan mong pagsubok ay isa lang sa 10,000 paraan ng mga ermitanyo. At ngayong alam mo na ang daan, wala nang dahilan para huminto ka pa. Ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan. Nandito kami para gabayan ka. Wika ni Ingo.
Matapos ang pag-uusap, lumabas na ang mga ito sa ginawang dimensyon ni Tandang Pastor. Ikinagulat ng mga tao ang muling pagpapakita ng mag-asawa dahil ang buong akala nila namatay na ang mga ito. Pinagtakpan na lang ng mag-asawa ang totoong dahilan. Pinalabas ng mga itong patay na sila upang hindi na muli pang manggulo ang mga rebelde. Totoo ang pagsalakay ng mga rebelde. Ngunit ang tungkol kay Venancio, ako ang may pakananon. Sa palagay mo, kung sakaling gano'n ang mangyari, hindi ako magbubuwis ng buhay para iligtas sa mga magulang mo. Wika ni Tandang Pastor. Unti-unting naunawaan ni Simeon ang dahilan kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Fredo ang buong katotohanan. Ngayon nauunawaan ko na ang lahat. Kasabwat niyo pala si Mang Gaton at Fredo. Tama ka, Simeon. Pero wag mo sanang mamasamain, ha? Para naman sa iyo yung ginagawa namin, eh. Tama si Fredo, iyo. At huwag mong alalahanin ang mga nangyari. Dahil naganap ang mga ito para magbigay ng daan sa pagbubukas ng iyong totoong landas. Wika ni Mang Gaton. Matapos ang kaganapang iyon, nilisa ni Simeon ang kanilang baryo upang ituloy ang pagsasanay. Bagaman nagawa nitong pagtagumpayan ang ilang pagsubok, alam niyang mahabang daan pa ang tatahakin patungo sa landas ng pagiging ermitanyo. Ito na ang huling beses na nakita ng mga tao si Simeon sa bayan. Walang makapagsabi ng totoong nangyari. Tanging si Tandang Pastor lang ang nakakaalam ng lahat. Ngunit maging ito, hindi na rin magilap. Nanahimik naman si Ingo at Luna tungkol sa totoong nangyari sa anak. Para sa kanila mas makakabuti ito para maiwasan ang iba pang mga katanungan tungkol sa totoong pagkatao ni Simeon. Nagpatuloy ang buhay para sa mag-asawa hanggang sa sumapit na ang araw ng kanilang pamamaalam. Tanging naiwan na lang mga alaala ni Simeon at ang kwentong nanatili sa puso ni Fredo at Mang Gaton. Ito ang dahilan kung bakit naibahagi sa ating channel ang kwento ng isang tao na mas piniling mamuhay sa malayong kabundukan na nag-iisa at patuloy na tahakin ang daan ng pagiging ermitanyo. Naway kinapulutan nyo ng aral ang kwento at sana ito ay nagbigay ng inspirasyon sa ating lahat, lalo na ang buhay ni Simeon na piniling daanin ang 10,000 pamamaraan ng ermitanyo. Solid yung kwento natin, no, mga kabayan. Kung napapansin nyo, may mga nagdaan na tayo na storya patungkol sa pamamaraan kung paano ka magiging ermitanyo or paano ka magiging manggagamot. Kaso kasi, yung pinakamataas na level kapag naabot mo na yung pagiging ermitanyo. Marami ako nababasa sa comment section, maraming nagbe-message sa akin na gusto daw nilang maging manggagamot, gusto nilang ialay ang buhay nila, kagaya ng ginagawa ng mga bida natin sa kwento. Pero kung mapapansin nyo sa mga storya natin, napakahirap na proseso yung pinagdaraanan para ikay maging isang ermitanyo. Hindi ito sukatin ng simpleng gusto mo lang. Ito'y may kaakibat na napakalaking responsibilidad na maging yung buong buhay mo. Kakalimutan mo na kasi iaalay mo na yung buong pagkatao mo sa pagiging ermitanyo. Kumbaga yung mga nakagisnan mo, kakalimutan mo, tuluyan mong yayakapin yung buhay ng pag-aalay ng sarili, pag-aaral, pagpapalakas, para kapag dumating yung pagkakataon na meron kang tutulungan, handa ka at magiging epektibo. Napapansin ko lang din, lahat talaga ng mga taong pinili yung buhay ng isang nag-aalay, buhay ng isang manggagamot, naninirahan na sila sa kabundukan. Kumbaga, lahat ng taong nakasalamuhan nila, umaalis lang sila sa lugar . Mas pinipili nilang mag-isa, kumonekta sa kalikasan, tumulong sa iba't ibang tao nang walang nakakakilala sa kanila. Tapos kapag nakilala na yung katangian nila,
Lilisan na naman sila sa lugar. Maghahanap ng ibang baryo upang doon tumulong. Handa ba kayo sa ganung buhay para sa mga nagme-message sa akin? Kayo nang bahala mga kabayan. Maraming salamat.